We don't have jurisdiction. Ito, pakinggan po natin ng maigi ang isa sa ICC Netherlands, Judge Tomoko Akani. Ang sabi ng iba, ICC President daw ito. Pero ang mas maigi, pakinggan po natin kasi may sinasabi siya dyan na we don't have jurisdiction. Okay. Baka naman Pilipinas yung ibig niyang sabihin dyan. Diba? O ito, panoorin natin. We don't have jurisdiction. But same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. Ako mukhang masarap pakinggan yung paliwanag niya. Makakauwi na kaya si dating Pangulong Duterte? Gusto ni Tatay Digong na makauwi na sa Davao City kasi mag-mayor pa daw siya. Ayon yan sa paliwanag ni BP Sara. Kaso nga lang, si BP Sara Duterte may babala dito na kumbaga yung security. Kumbaga baka Maninoy Aquino. Yung iba kasi, yung binanggit ni BP Sara yan, may iba dyan na abogado naman pero bakit hindi naintindihan. Yung sinabing Ninoy Aquino, ikinumpara nila dun sa mga nagawa ni Ninoy Aquino tsaka PRRD or Tatay Digong. Naku, ang layo. Huwag nyo ikumpara dun. Ang ibig sabihin po, sa pagkaintindi ko ang ibig sabihin po ni Vice President Sara Duterte dyan, yung buhay pag umuwi sa Pinas. Ito na nga lang, pakinggan natin. Ang gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ang pwede natin gawin ay i-demand na ipauwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Oh, malinaw ha. Pero siyempre, pagdating sa politics kasi kung kaya nilang baguhin yun para guluhin, para yung pagkaintindi ng mga tao. Pero matatalino po yung mga nakapanood dyan sa sinabi ni BP Sara na kung ano yung ibig sabihin niya, yung binanggit yung Ninoy Aquino. Eto lang ang tanong. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara na ganyan nga pagdating sa security, kung papayagan si Tatay Digong sana na umuwi sa Davao City, saan ba yung gusto natin? Mag-stay siya sa Netherlands? Or umuwi siya sa Pinas na mukhang alanganin yung buhay niya? Galing mismo yan kay BP Sara, oh. Ibig sabihin yan, merong mga source po yan ang ating Vice President na may banta. Natural po. Alam po natin yung nung presidente kasi ito si Tatay Digong, mga bigatin po ang mga kinalaban niya dyan. Mga bigatin po. Alam natin na pagkakataon, hindi naman lahat, may iba naman tanggap naman nila na mali. Pero
may pagkakataon, sa dami nila, may pagkakataon yung iba na gumante. Di natin maiwasan yan. Malay natin may gustong gumante. At pagkakataon nila to. Kaya, kung sana ay itong ICC ay magising dyan sa mga panawagan ng mga OFW dyan sa Netherlands at sobrang daming mga pumunta dyan, libo-libo, at makita nila na may mali talaga dito at maisip nila na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Yun lang yun. Pero dito sa paliwanag naman, at least napanood natin na alam din naman pala ng ICC yung tungkol sa jurisdiction na yan. Sana, ang ibig sabihin niya dyan ay yung Pilipinas. Yun lang. At pinaka-importante, yung security ni Tatay Digong. Yun lang importante doon kasi politics po, alam po natin yan. Minsan nga, yung kahit kamag-anak ay gumagawa na ng di maganda dahil sa politika. Di ba? Abang po tayo sa sunod na update. Sana itong ICC ay gugulatin na lang tayo na si Tatay Digong ay pauwi na. Kung sakaling uuwi si Tatay Digong at ganito may banta, maraming nagbabantay naman. Ang importante, maraming nagbabantay sa kanya. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.